ang pinakapunto ngayon dahil mga ka-GPnatics sa Taranta po ng kampo ni Jing Paras at itong si Libiste, ang kanilang abogado ay nadulas. Bakit? Mga kababayan, yung 5 milyon daw na pinag-uusapan, hindi daw ito suhol. Ito daw po ay tulong, mga kababayan. Eh di lumabas. Booking. 'Di ba? Na may pera. Okay. Mga kababayan, panoorin niyo to. Hindi umano suhol ang mahigit 5 milyong pisong tulong at hindi umano suhol ang mahigit 5 milyong pisong ibinigay ni dating Congressman Jing Paras sa lalaking kinausap umano para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Itinanggi ng kanyang kampo na may planong honey trap operation na tila parte umano ng paggiba sa oposisyon. Nakatutak si Oscar Oida. Nagpunta kaninang umaga sa NBI ang abogado ni Batangas Representative Leandro Libiste bilang tugon sa inilabas sa subpina ng tanggapan. We just invoke Representative Leviste's right to remain silent. That's it. We deny any involvement. Again, no comment. Iniimbestigahan si Libiste kaugnay ng pagkakasangkot umano sa plano kung may mga kinuuhang mga babae para gawa ng di totoong kwento si Executive Secretary Ralph Recto. Nang tanungin naman kung nasaan na si Libiste. I don't know. You tell me. Kayo yung may reports on Hindi kaya anak to ni Kapunan? Thank you. Nagpunta rin sa NBI ang mga abogado naman ni dating Congressman Jing Paras para magsumiti ng affidavit ng kanilang kliyente kaugnay ng investigasyon. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, kilala raw talaga ni Paras ang talent manager na si Alias Ken na nagbulgar ng umano'y plano. Nakasama raw ito ni Paras nang mag-produce siya ng pelikula noong 2022. Pero wala daw plinanong honey trap operation. At sila raw ang nilapitan ni na Alias Ken. Si Mr. Ken, sila ang nag-offer, nag-volunteer sila na may sasabihin na nangyari in 2025. Okay. So ang trabaho naman sa aking kliyente is tumulong lang na sa paggawa ng affidavit sa mga babae. So nagtawag siya ng mga abogado para magawa lang ng affidavit. Kaugnay naman daw sa sinasabing 5.5 million pesos na suhol. Di daw yun suhol, kundi tulong. Natatakot kasi itong si Alias Ken na magsasabi na baka, kasi ang kalaban nila mataas na opisyal. So saan sila magtago? Anong gastusin nila? Pag magtago sila, baka harasin sila itong mga mataas na opisyal. So humingi sila ng funds. That's why umabot ng 6 million up no 5.5 hanggang 5.5. Mga kababayan, kayo ba maniniwala doon sa mga pasabog nitong si Attorney Tolentino, mga kababayan? Natatakot kasi kami. Ang humingi ng tulong si Alias Ken ang lumapit kay Jingy Paras. Tapos dahil natatakot sila dahil malaking iyong kalaban, mataas na tao sa gobyerno, kaya nag-offer ng tulong. 5.5. Tulong 5.5, kaya mga kababayan, tulong lang daw yon, hindi suhol. Kahit ano pang sabihin mo dyan, bayad yun. Diba? Anong sabi ni Alias Ken? Kaya nga kami natemp eh. Milyon yun. Saan mo pupulutin yung milyones? Diba? Kahit maglakad ka dyan, kahit isang buwan, di ka makakakuha ng milyon. Diba? Sino guys ang magbibigay? Ito lang yan eh. Sino ang magbibigay ng 5.5 million bilang isang tulong? Tandaan po natin na walang kapalit ha. Sino ang magbibigay 5.5 million na tulong lang na walang kapalit? 'Di ba? Meron pa bang taong ganon? 'Di ba? Titingnan mo diyan yung conflict of interest. What's in it for Jing Paras, mga kababayan, and Congressman Libiste? 'Di ba? Kung mag-success sila doon sa kanilang gagawin, unang-una, matatanggal si ES Recto. Masisira ang pangalan. Pag nasira ang pangalan, tuloy na ang pagiging governor na pinapangarap ni Congressman Libiste. Ganun ba yon? Nagtatanong lang. Diba? What's in it for them, mga kababayan?
Pag naalis nila yung matataas, lalong-lalo na. O, kita nyo, coincident lang ba yung paglayas ng dalawa? Coincident lang ba yung biglang nagkasakit si Senator Loren Legarda? Oh. Ma'am Gemma Agogo, GPD na may kasabihan matalino man ang matsing na paglalalangan din. Correct. Politiko ang maraming sinungaling, gayahin nila sina Senator Tito Soto, Lacson, Lapid, Aquino, Rapi, JB, Kiko. Walang maniniwala na mga kababayan ang 5.5 tulong. 'Di ba? Lalong-lalo na politiko eh. Politiko eh. 'Di ba? Politiko. Kung hindi yan sa politika, baka maniwala pa ako. Pero napaka-rare, mga kababayan, na mayroong isang tao, 5.5 ang ibibigay. Diba? Napakayaman naman ng tao na yan. Ganun lang. Mabuti sana kung, sabi ko nga kanina, okay sa akin yan kung walang mapapala, ito lang sila Jing Paras, walang mapapala sila Libiste, sa mangyayari, sasabihin talaga natin malinis na ito ay tulong. 'Di ba? Maliwanag na may target sila eh. 'Di ba? Mga kababayan, isipin na lang natin kung totoo talaga na may nangyari na pang-aabuso noong 2025. Dapat noon pa siniwalat nyo na yan eh. Inilantad nyo, kami, magbibigay kami ng tulong dito sa taong to. Para hindi siya harasin. Unang-una, social media talaga magiging kakampi mo. 'Di ba? Dahil kung totoo ang sinasabi mo, ilabas mo na agad 'yan para maproteksyonan ka dahil ang mata ng tao laging nakamasid. Pero kayo ay gumagawa sa likod ng camera, tapos may pera na involved, imposibleng walang katarantaduhan diyan. Imposible na legitimate yung operasyon nyo na 'yan. 'Di ba? Ang tanong nga dyan kung nakakapagbigay sila ng pera doon, kaya ba nila tayong bigyan? Ng 5.5 million? Kahit baka 1 million, din tayo mabigyan Parang si Defensor din yan, di ba? Bakit tinulungan ng ganong halaga? Kami din as ng money help pa, pahingi nga kami. Di ba? Ang palusot nila, hindi kasi naging partner sila dati. So ngayon natatakot si alias Ken na gumastos doon sa mga dokumento, yung magpagproseso, pagfile lang ng case. Kaya umabot sa 5.5 billion. 5.5? Mga kababayan, tulong lang daw. Pang pinansyal, anak ng baka. Laki nun. 'Di ba? Yun nga ang tanong, bakit tinulungan ng ganong halaga? 'Di ba? Pwede namang tulungan mga kababayan, samahan sa mga paglalakad. 'Di ba? Bigyan ng abogado. Yung mga ganong bagay, mga kababayan, palusot, pera-pera, paras, entertain us. Kaya nga sana all meron, sabi ni Ma'am Life. Sobrang sama ng mga taong yan, lalo na yan si Libiste, tila may saltik din. Nako. Halatado. 'Di ba? Evangeline Borgonio. Kita-kita kanina kay Takero. Bakit umalis ng bansa ang Kakonsyaba kung hindi guilty? Uwi na po ang mag-ina, hindi na po kami galit. 'Di ba? Umalis bigla mga kababayan. Sabi po nila kung ang logic lagi natin ay mananatili, that plight, mga kababayan, ano ang sinasabi po ng mga tao? 'Di ba? Yan po ay nagpapakita na ikaw ay guilty. Bakit sila biglang lumipad? Bakit ayaw nilang humarap sa pagdinig? 'Di ba? Bakit bigla silang nawala? Si Libiste bata pa pero garapal na sa kasamaan. Yun, exactly, Jenny Ramos. Tulong yon, mga kababayan, para sirain si Recto. Kasi, mga kababayan, ako, kahit sinong tao, di ba, Ma'am Lilian Robrera, hindi ka papayag, mga kababayan, kahit pa sabihin mo na, tawag dito, may alam ka talaga, hindi ka papayag talaga na ikaw ay
tawag dito, hindi ka ano ba yun? Paano ko ba sasabihin? Hindi ka papayag na susulong ka basta-basta, mga kababayan. Pero pag alam mo na may pag-asa ka, may naka-back up ka, 'di ba? Lalaban ka. Pero sa mga to sa kabila, hindi yung intention nila dito, mga kababayan, na magpatuloy ka or tutulungan ka namin kasi may pakinabang sila. Yun lang yun. May pakinabang sila sa pwede mangyari kasi baka may mga principal to na nasa likod. Oh. At ang pinakapunto dito, mga kababayan, sa kanila na nanggaling, may 5.5 billion. Ano man ang sabihin nila na ito daw ay tulong, hindi suhol, sinong maniniwala sa inyo? 'Di ba? Lalo na ngayon nang lumabas yung video na nagulantang kayo, na nabigla kayo. 'Di ba? Biruin nyo, kasama yung mga abogado. Mag-inang Loren at Lipis Lisan, kasamaan at di sila titigil na malublob sa kumunoy. Kontrolado din ni Loren because of billions they have for so many years. Guys, alam nyo naman yung naging kwento ng solar, di ba? Si dating Congressman Mayor Lito Atienza na nagbunyag kung paano po nila yan nilabi. Sa politika, guys, marumi talaga. No? Tapos sasabihin, 5 million. Plano daw nilang magsampa ng kasong perjury laban sa mga umaakusa sa kanilang kliyente. Hinala ni Attorney Ferdinand Topacio. This is part of a bigger and grander plan to decimate the legitimate opposition. Alam naman natin, si Congressman Jing Paras ay isa sa mga foremost critics ng Marcos administration at founder ng Kampilan. Siyempre, bendalo na naman tayo. Ganyan naman lagi di ba? Hindi naman ito ang first time kay Mike. Lagi na lang ka ang turo kay Pangulong Bongbong Marcos. Teka. Topacio, parang ano yun? Ang usapin dito kay Recto. Bakit na naman napunta kay Pangulong Bongbong Marcos? Damay na naman. 'Di ba? Teka, anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Bendalo na naman daw, mga kababayan. Alam daw natin na critic etong si Jing Paras, mga kababayan, ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ngayon? Si Pangulong Bongbong Marcos ba nagkakaso? Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang i-entrap? Hindi naman. Si Recto. 'Di ba? Si Recto ang tinuturo dito, mga kababayan, si Lepiste at itong si Jing Paras. Anong kinalaman ng Pangulo rito? Eto daw, mga kababayan, kasi para mawala na daw ng todo ang opposition. Bakit? Kayo ba talaga ang opposition? O oppose lang kayo? Oppose noon, oppose ngayon. Opposition. 'Di ba? O baka gusto nyong umupo sa posisyon. Baka ganon. Aray ko. 'Di ba? Opposition or umupo sa posisyon. Aray ko. Kupal talaga ito, no? Sa kanilang kliyente. Hinala ni Attorney Ferdinand Topacio. Hinala lang. Part of a bigger and grander plan. Your Honor, speculative. Part of the bigger plan. To decimate the legitimate opposition. To decimate the legitimate opposition. Gustong umupo sa posisyon. Attorney Topacio, ikaw kaya paupuin ko na lang sa Ilidoro. Walang iya, mga kababayan. Diyos mio, nadamay na naman si Pangulo. Alam naman natin, si Congressman Jing Paras ay isa sa mga foremost critics ng Marcos administration at founder ng Kampilan. Siyempre, bendalo na naman tayo. Ganyan naman lagi di ba? Hindi naman ito ang first time kay Mike Defensor, doon sa 18 Marine. So, hindi na tayo nagtataka kay Director Matibag. Ay, wow. Usap ng GMA News sa pamamagitan ng telepono si NBI Director Matibag. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag tungkol dito. Oscar Oida. Galing talaga nila, no? Mga kababayan.
nahuli mo na, 'di ba, pumapalag pa, nagbibintang pa sa iba. Kayo tong may katarantaduhan sa inyong mismong bibig lumalabas na merong perang involved, tapos idadamay nyo na naman yung nananahimik na tao. Nagtaka pa kayo, lahat blame kay BBM. Aray ko. Alam nyo, kawawa na yung tao eh. Nagtatrabaho, walang alam, dadamay naman palagi. Kala ko disbar na. Sino ba nagsabi na si Gasolito ay na-disbar na? Wala, hindi pa nadidisbar. Silang dalawa ni Suntay, wala pa guys. Kaya nga ayaw pa nila magsalita doon tungkol sa bagay na kasi nasa proseso pa. 'Di ba? Running away make them look guilty. Oo. Flight is a sign of guilt. Yung gusto kong sabihin kanina guys, na nakalimutan ko lang. 'Di ba? Flight is a sign of guilt. Oh. Running away. Oh. Make them look guilty. Tama po. Palabintang na Topacio kaya wala kang naipanalo sa mga kasong hinawakan mo. Oo, speculative. Puro hinala. Wala na talaga sila maisip kundi ang ipupukol nila kay BBM talaga mga isip ng mga DDS. Iisa si Topacio naman ngayon. Ang bibira baka pareho lang yan ni Mike Defensor. Sana nga makulong na rin yan si Gasolito. Hindi, gusto ko dyan madisbar para mabigyan ng leksyon, di ba? Aray ko. Oh, Mamayra, thank you. Anyway guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw, magandang tanghali. Mga kababayan, nagugutom na ako. Tapos na yung fasting ko. Kain muna. Bye-bye. Thank you.